Nag-iisip ka ba ng masarap na merienda na pwedeng ibenta sa abot-kayang halaga? Well, para sa iyo ang video na ito. Good day mga moms, this is Mommy Irene, ang inyong kusinera. And for today's video ay isang classic Filipino rice cake ang gagawin natin. Gagawa tayo ng puto maya with bukayo topping. So, let's get started. For this recipe ay gagamit tayo ng 1 kilo na malagkit na bigas. Puting malagkit na bigas ang gamit ko, pwede din na tapol kung tawagin sa amin ang gamitin nyo. Hugasan lang natin ito ng 2 to 3 times. Kung napanood nyo ang puto maya recipe ko, which was uploaded on my other page, Taste of Pinas, ang gamit naman natin doon ay tapol na pilit sa Bisaya or black or purple sticky rice. Yung topping naman na ginamit ko doon ay sliced mango paired with sikwate or kung tawagin naman sa ibang lugar ay chocolate di baterol. At para mas mabilis at pantay ang pagkakaluto ng ating puto maya ay ibabad muna natin ito sa tubig for 1 to 2 hours. And after 2 hours at ganito na ang mga butil ng malagkit na bigas, madali na lang itong durugin, ay pwede na natin ito i-steam. Make sure na yung tubig ng ating steamer ay kulong-kulo na. Kung malalaki ang butas ng inyong steamer basket, ay maglagay po kayo ng banana leaf, pwede din na cheesecloth or malinis na tela. Dito sa amin sa Bisaya ay hindi talaga mawawala ang luya sa puto maya. Ito ang magbibigay ng bango o aroma ng ating puto maya. Pero kung di mo gusto na may luya, ay pwede din naman na pandan leaf ang gamitin nyo. Cover then steam natin for 1 hour. I-check at haluin every 15 minutes para pantay ang pagkakaluto. After 1 hour ay hanguin ito at i-transfer sa isang bowl. Gagamit din tayo dito ng gata. Ito ay 2 cups ng coconut cream or kakang gata. Purong gata po ito, walang halong tubig. Mga moms, pwede po kayo mag-add ng konting sugar, pero ako ay 1 teaspoon salt lang ang nilagay ko since matamis na yung magiging topping natin mamaya. Ihalo natin yung ating coconut cream sa ating na-steam na sticky rice. Make sure na nahalo itong mabuti. Tapos ay balik natin ito sa ating steamer basket and steam for another 15 to 20 minutes. At habang nakasalang pa sa steamer ang ating sticky rice, let's proceed naman sa ating bukayo topping. So meron ako ditong 2 cups ng coconut milk or yung pangalawang piga ng gata. Hayaan lang natin itong kumulo, then add in 2 cups of muscovado sugar or kinugay kung tawagin dito sa amin. Pwede din naman na brown sugar lang ang gamitin nyo, mas masarap lang for me pag muscovado sugar. Pwede nyong bawasan yung amount ng sugar, pero sa akin sakto lang ang 2 cups dahil yung ating sticky rice ay walang halong sugar. Once fully dissolved na yung ating sugar, we're going to add now our kinayod na buko. Actually, hindi ito buko hindi rin siya niyog. Di ko sure kung ano tawag nito sa Tagalog. Pa-help naman at pa-comment below kung ano ang tawag sa inyo ng ganitong niyog o buko. Basta sa amin, bugatungol ata ang tawag neto. Basta yung magulang ng konti sa buko. Over medium heat ay lutuin natin ito hanggang sa mag-almost dried up na yung liquid. At kung umabot ka man sa part ng video na ito, please comment down below kung tagasan po kayo. Para naman may idea din po ako kung saan nakarating ang video na ito. Pag ganito na siya, yung ating bukayo, pwede na ito iset aside muna at palamigin. Balikan naman natin ang ating sticky rice. Malalaman mo na fully cooked na talaga ito kasi ganito na siya ka-sticky at wala nang visible na puting butil ng bigas. Hanguin ito at i-transfer sa isang bowl, then set aside and allow to cool. At para naman pantay lahat ng sukat ng ating puto maya ay gumamit ako dito ng large na puto molder. Pwede nyo gamitin yung thumb nyo to create a hole sa gitna na paglalagyan natin ng ating bukayo topping. Just make sure lang that your hands are clean or gumamit tayo ng gloves. Yung dami ng topping ay depende na sa inyo. Ang gamit ko dito ay half tablespoon. And easy and simple as that, meron na tayong puto maya with bukayo topping. Pwedeng panghandaan, pang merienda, at pwede ding pangbenta.
For this recipe ay nakagawa tayo ng 24 pieces gamit ang large molder ng puto. Sa mga magtatanong kung magkano pwedeng ibenta, mas maganda po na gumawa po tayo ng sarili nating costing dahil iba-iba po ang presyo ng mga bilihin bawat lugar. At syempre sana ay nakatulong ang video na ito at nabigyan ko kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda na pwede ding pangbenta sa abot kayang halaga. This is Mommy Irene, mga unta ninyo!